Hello guys, ngayon po ang pinakaunang beses na magsasalang tayo sa ating bagong gawa na incubator. Sana po ay maraming mapisa to at gaano naman to ka-effective ang ating ginawang incubator para di naman po masayang ang effort natin sa paggawa ng incubator. Kaya bago ko pakita sa inyo muna kung ano ang unang ginawa ko bago ko isinalang ang ating mga itlog, kaya samahan nyo ko guys. Let's go! So ngayon ay ipapakita ko na sa inyo guys. So bago tayo maglagay ng itlog sa loob ng incubator ay tingnan po muna natin ang temperature kung eksakto ba ito. So kasi dapat bago tayo maglagay ng itlog sa incubator, dapat naka-ready na, nakasit na ang temperature at humidity ng ating incubator para naman hindi masayang ang mga itlog na ilalagay po natin. So bago tayo magsimula, medyo nahihirapan po ko rito kung paano ko ilalagay yung camera kasi hawak na hawak po. So di pa ako mapakali dito guys. So pasensya na po kung anong gagawin ko kasi wala po akong taghawak ng camera, kaya di ko alam kung saan ko ilalagay. At least nakakita na ako ng idea kung saan ko ilalagay. So ito na. So itong itlog ay 16 na piraso. So ang nilagyan ko lang ito ng marka, letter E tsaka sa likod letter B, para pag ikot po natin ay hindi tayo mahirapan at hindi natin makalimutan kung saan na ang linya. Kasi araw-araw dapat po ay maikot ang ating mga itlog para naman siguradong mapisa pagkaraan ng 21 days. So bali 2 beses lang po ako nag-iikot sa ating itlog. Isa bisis sa umaga at isang bisis sa gabi lamang po, dahil nga po ay medyo busy din tayo sa trabaho, kaya medyo okay na po yan, at least naiikot po ang mga itlog. Kaya 16 piraso po itong lahat. Ito pong itlog ay mga heritage chicken. Itlog po ito ng Rhode Island Red at Black Astrolabe. Kaya kung nakikita nyo ay may mga kulay brown at medyo malaki din ang mga itlog na yan. So sana naman ay maging effective po ang pinaghirapan po nating DIY na incubator. At yun nga po ay ito yung pinakaunang beses na lalagyan natin ng itlog ang ating incubator. So dito natin makikita kung gaano ito ka-effective. So sana samahan nyo ko guys hanggang sa 21 days, hanggang mapisa itong mga itlog na hinahawakan natin. So ngayon nga ay isa-isa na natin nilalagyan ng marka, letter A at letter B lamang po, para hindi po tayo malito sa pag-iikot ng itlog sa araw-araw po. So para po maging mabilis po tayo, kaya ito na ang gagawin ko natin guys. So ito lang po muna ang gagawin po natin guys. Lalagyan lang natin ng litra kasi baka sa susunod na batch meron pa tayo mga itlog na isasalang, ay at least alam natin kung alin dito yung bago at saka alin dito yung pangalawang batch, para pag may batch pa ilalagyan lang natin ng numero. So ito po ang lalagyan natin ng itlog ay isang tray lamang. So kasyang-kasyang to kahit 16 na piraso to, kasi marami naman ang kasya nitong tray. So isa-isa na po natin ilalagay. So inibabaw ko muna yung letter A. So ngayon ipapakita ko sa inyo. So sa isang linya ay kasya 5 piraso. So nilagyan ko lang po ng lapis kasi ayaw ko po ng pentel pin. Baka ma-poison po sila. Kasi nga kahit na itlog yan sila ay kailangan din nila ng
walang chemical yung eggshell nila. So mas okay na itong lapis ang ginamit natin sa pagsulat sa itlog para hindi magkaroon ng chemical yung itlog at maganda ang pagkapisa ng itlog. So kung napapansin nyo, 5 piraso bawat isang linya. So bali 16 lang na piraso yan. So kasyang kasya pa kahit 50 piraso pa ang ilagay sa ating tray. So kahit depende din po yan sa laki. So 40 to 50 ang kasya sa ating tray. So ito na po, ready na po ang ating incubator. So tingnan po muna natin. So okay na, pwede na natin to ilagay sa loob. So tingnan muna natin ang temperature, kasi mas maganda kung eksakto ang temperature bago natin ilagay. So 38, so kamamatay pa lang ng ilaw.